magtatanim na ako ng kalabasa ngayon. Ayan. So, hindi yata tumubo to. Wala pang tumutubo dito. Ayan, no? So, tatanim ko muna yung kalabasa ko. Ayan. Madami-dami din to, ah. So, ayan. Lalabas na natin lahat ng kalabasa. Ayan. Ito pa. So, ayan. Madami-dami rin pala. Wala na ba dito? Okay na. Okay. So, ready na yung mga kalabasa. Itatanim ko na yung aking mga kalabasa. Ayan. Bali second batch na to. Yung mga naunang batch, itinanim ko na 2 weeks ago. Ito yung second batch ng mga kalabasa. Ito, mga sarili kong punla to. Ako ang nagpunla. Mga ano yan, malalaking kalabasa. Tsaka mga buttercup. Ito yung buttercup. O, yan ang kapal. Tsaka, ito naman, mga binili ko to. Hindi na ako nagpunla ng kamatis kasi ang hirap madali ang magpatubo sa loob ng bahay, kaya lang masukal, masyadong makapal ang mga kamatis. Eh mura lang naman ang kamatis dito. So bumibili na lang ako ng punla ng kamatis, mas convenient. Tsaka mas mura. Ito ang mga pinunla ko kasi wala kang bas na bibiling punla ng kalabasa dito. So ako na ang nagpupunla ng kalabasa. Mga sariling tanim ko yan taon-taon. Yan, sa harap tayo ng bahay namin magtatanim. Ayan. Diyan tayo magtatanim. Yan, nakaready na lahat. Pati tubig, kamatis. Yan yung unang naitanim ko. So, ready na tayo. Ito, ang dami nito, oh. Ang kapal. Kalabasa. Ito yung aking mga Roma tomato. Ayan.
Ayan, nakapagtanim na tayo ng kalabasa. Malalaki yung bunga at mga maliliit ng bunga. So iba-ibang variety ng kalabasa yung tinanim ko. Nakapagtanim na ako ng mga malalaking kalabasa ng bunga. At may mga maliliit yung buttercup pero mabunga at maagang magbunga.
At meron din akong mga Roma tomatoes. Yan, puro Roma tomatoes yung mga yan. Ayan, so yun yung kalabasa ko at mga kamatis. Marami na ako na itanim, ayan, sa sulok yan. So sa harap ng bahay ko yan kasi may bakod silang gagapangan. Ito pa, Roma tomatoes at mga kalabasa din. Mga buttercup to ang alam ko eh. Yan yung maagang magbunga at maraming magbunga. Ayan, meron ding mga malalaking bunga yan. So tapos na ako sa harap ng bahay. Magtatanim naman ako sa likod niyan. Kukunin ko na yung mga pinagkalatan ko. Ayan. Kukuha tayo ng pantakip doon sa mga bagong tanim kong kalabasa. So tatakpan ko muna sila ng ilang araw, 2 araw para maka-adapt sa weather sa labas. Kasi kung di ko tatakpan, mamamatay yung mga kalabasa ko. Ayan. Tatakpan muna natin yung mga kalabasa ko. Ayan. Para hindi sila mamatay. Naku, ang hirap nito. Ayan. Baka maputol. Dahan-dahan tayo. At mapuputol yung mga kalabasa natin. Ayan. Ito na muna yung pantatakip ko dito sa isa. Ito na lang. Ayan, tatakpan natin para hindi mamatay. Tinakpan ko lang yung mga kalabasa kasi para maka-adapt sila sa weather ng 2 araw at 2 gabi. Pagkatapos na naalisin ko na yung takip, naka-adapt na sila sa weather noon kahit na malamig. Kahit na medyo malamig-lamig, kakayanin na nila. Itong mga kamatis, walang problema dito sa Canada. Kahit medyo malamig, nakaka-adapt yung mga kamatis kahit huwag mong takpan. Nabubuhay yan, matibay ang mga kamatis. Yeah. Dito nga lang na-discover na sa Canada pala, yung mga kamatis dito, nakaka-adapt pala yung mga kamatis natin dito kahit medyo malamig-lamig. Hindi sila basta-basta namamatay. Ang kamatis pala ang isa sa mga gulay na pwede mong itanim kahit malamig ang panahon. May tumubong mais dito. Alam nyo ba na ito'y parang tumubo dyan na hindi sinasadya kasi di ba sabi ko sa inyo may mga binhi ako ng mais na galing ng Pilipinas tapos itinanim ko dito tapos nagpabinhi ako sa mga bunga. Eh ngayon yung iba feeling ko hindi sila matandang-matanda kasi mag-winter na pero pinatas ko pa rin. Pinatanda ako sa loob ng bahay. Hindi ko alam na panot siyang mga yan, inalis ko. Hinihagis ko dyan para nga compost. Tumubo. Ang dami ko nang inilipat. Hindi naman kasi sila dapat dito. Ayan. Tapos yung okra, ngayon ko lang din nakadiscover na nakaka-adapt pa rin para sila sa medyo malamig-lamig na panahon. Hindi naman pala sila basta mamamatay sa malamig na panahon. Ayan o, may tumubo. Pero ang pinakamatibay talaga yung mga pechay at mustasa. Ayan o. Mga wild na lang yan tumubo. So, magtatanim tayo ng kamatis dito. Lahat-lahat pagsasamahin ko yung kamatis dito. Yung iba't ibang uri ng kamatis.
nakapagtanim na tayo ng iba't ibang uri ng kamatis. Ayan. Marami-rami rin yung naitanim kong kamatis ngayon at saka kalabasa. Ito yung mga cherry tomato ko. Yan yung paborito naming kamatis. Maliliit ang bunga pero marami siyang magbunga. At matagal siyang magbunga at matibay siya sa lamig. Tapos, may mga... Ayan yung mga mais na by accident tumubo doon. Inilipat ko dito. Ayan. Sana tumubo. Tapos, ayan din yung cherry tomato ko. So, marami akong naitanim ngayong araw na to. At kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyong kalimutang i-like at huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe.